Hindi ka dapat nagpapautang. Ikaw ba'y nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan, bigasan, karinderya, o kahit na anong establishmento at lagi kang inuutangan ng mga customer mo? Kung bakit kailangan mo malaman na hindi ka dapat nagpapautang, halika, kailangan mong tapusin to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay may sarili ng negosyo dito sa Pilipinas. Bago ko ito simulan, meron muna akong kwento. Nung nagbukas kami ng aming bakery noong 2018, ay may mga bagong tao kaming nakikilala. May mga bumibili tuwing umaga at yung iba dito lang sa kalapit na bahay namin. Isang araw, merong isang matandang babae na bumili sa amin. Ang ligalig niya. Tapos sabi niya, "Uy, natikman ko yung pandesal niyo kahapon, masarap ha. Malambot siya. Hindi kagaya doon sa kabila. Pagka lumamig na, pwede mo nang ipambato." Sabi ko, "Bah, ay salamat po ah. Ano po yan? Ah, Pinagbubutihan po namin yan para laging masarap yung pandesal namin." Ay, oo nga, hindi masarap talaga. Hanggang lumipas po yung ilang buwan, lagi po niyang binabanggit yun na masarap na daw po ang pandesal. Pero isang araw po, lumapit siya sa amin kasi wala pa raw sweldo yung anak niya, baka pwedeng makautang muna ng pandesal, tsaka kape at palaman. Sabi ko, o sige po, wala naman po problema, basta bayaran niyo lang po agad ha. Kasi bago pa lang naman po kaming bakery. And then, nung sumunod na linggo, umutang siya uli. Hanggang sa siguro po mga 6 na beses siyang umutang, nababayaran naman po yung mga una. Pero yung huli po, umutang siya ng malaki-laking presyo na mahigit ₱200 na po yata yung nakuha niya. Ilang araw po siyang hindi nagpakita pagkatapos nun. At isang umaga po, nakita ko siya nakasakay sa trike. Binati ko, "Nay, wala naman akong intensyon na singilin pa siya nung oras na yon, pero bigla bigla niyang ibinaling yung mukha niya doon sa driver. Kunyari kinakausap niya. Pero nakita ko naman po kung hindi siya kinakausap ng driver." Sabi ko, "Bah, mukhang iba na 'to ah." And then hanggang lumipas pa po yung ilang araw, hindi niya na ako pinapansin at hindi na rin po siya bumibili rito ng tinapay. Minsan po nakita ko siya do'n sa palengke, dahil hindi niya na nga po ako pinapansin, nilapitan ko po siya. Sabi ko, "Nay, hindi ka na namamansin ah." Hindi niya rin po talaga ako pinansin. So sabi ko, dinikit ko po yung mukha ko sa kanya. Sabi ko, "Nay, sige okay lang, hindi mo ako pansinin. Pero tuwing magkikita tayo rito sa palengke, sisingilin kita na sisingilin, hindi kita titigilan." Tapos po, iniwanan ko na po siya. Mga ilang araw po bumalik sa bakery, nagbabayad na po. Do'n ko po nalaman na kasi nga po dahil matagal ako nawala rito sa Pilipinas, hindi ko po alam na gano'n pa rin yung kalakaran. Meron pa ring mga taong hindi nagbabayad ng utang. Pero nabayaran naman po niya 'yon, awa ng Diyos. And then, isang araw po meron namang bagong, matandang babae na nangungupahan po dito malapit sa'min. At lumapit po siya dahil wala pa raw suweldo. Kaya naman po, sabi niya kung puwedeng makautang ng dilata pang-ulam nila. Nung mga panahon po na yun, natatakot pa akong mawalan ng customer at medyo naaawa rin naman po ako kasi magaling siyang magdrama. Pinahiram naman po namin. Nagbayad po siya, mga 3 beses po siya nakautang, nagbabayad naman. So, parang nakalimutan ko na yung kwento nung una, kaya sabi ko, "Sige, okey lang." Hanggang dumating po yung, na huli, nangutang po ulit siya. Hanggang umulit po ulit siya, nangutang po ulit siya sa misis ko. Medyo malaki rin po yung nakuha niya. Hanggang sa hindi na po siya nagpakita. Dumating na yung pandemic, natapos na, hindi na ho siya nagpakita. Nung minsan po nagsimba kami, nakasabay po namin siya sa jeep. Tapos po, dahil nakaupo na ho kami sa sasakyan, bigla siyang sumakay. Napansin niya siguro po na nandun kaming tatlo, yung anak ko po, asawa ko, tsaka ako. Bigla pong parang ano yung leg niya, na-stuck yung leg niya sa kaliwa kasi nasa right side po kami. Hindi po talaga siya makalingon. Kaya naman po, naisip ko po talaga na hindi na po dapat talaga akong nagpapautang kasi po nagkakaroon pala sila ng sakit pagka nagkakautang. Hindi ka na nakikilala tsaka bigla sila nagkakaroon ng stiff neck. Bakit hindi kayo dapat nagpapautang sa inyong mga negosyo? Unang dahilan po, eh, 'pag nagpautang kayo, matutulog po yung puhunan ninyo diyan. Kung halimbawa po ay umutang ng Lunes tapos ang suweldo ay Sabado pa,
ilang araw din po matutulog ang pera nyo. Kaya po, isang dahilan po yan kung bakit hindi kayo dapat nagpapautang. Sumunod po, meron pong matigas ang mukha Ang tigas talaga ng mukha mo. na pagka umutang, tapos feeling nila marami naman pera yan, hindi ka nababayaran yan. Isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit hindi nyo kailangan magpautang. Sumunod po yung baka ma-cash flow checkmate kayo dyan. Kasi nga po natutulog yung pera nyo or hanggang hindi kayo mabayaran, pag na-cash flow checkmate po kayo dyan, ubos po ang puhunan ninyo dyan. Mauubos po talaga yan. Pagka naman po kasi naubos yung puhunan nyo, sigurado lalapit na naman kayo sa Bombay. Kaya po hindi po talaga practical na magpautang kayo sa inyong mga negosyo. Sumunod po, hindi sulit ang kita nyo dyan. Sayang lang po, alam ko naman po na karamihan sa atin, maliit lang ang tubo na kinikita dyan sa mga paninda natin. Minsan talo pa nga sa pagod Kaya po, wag na talaga kayo magpautang. Yung panghuli po, yung baka po kasi mamaya nagpautang kayo, masisi pa kayo ng kamag-anak. Bakit po? Kasi po nagkakaroon sila ng amnesia at stiff neck. Baka ho masisi pa kayo ng magulang, ng mga kamag-anak nila, kaya ho, wag na kayong magpautang. Kaya naniniwala ako na hindi natin kailangan magpautang sa ating mga customer para lang makabenta tayo. Hindi po sulit talaga. At imbis po na magpautang tayo, pagbutihan na lang po natin ang serbisyo o kung kayo ang gumagawa ng produkto ninyo, siguraduhin po ninyong pinaka-the best dyan sa area nyo yung tinitinda nyong produkto. Bakit ko po ito ginagawa? Ginagawa ko to para malaman ng mga maliliit na negosyante na hindi natin kailangan magpautang para lang makabenta. Ito po kasi ang maaring maging dahilan ng kanilang pagkalugi. Ang kalaban kasi natin dito ay mga taong walang ibang iniisip kundi ang kanilang sarili at wala silang pakialam kung ikaw ay malulugi. Kaya samahan ninyo ako sa paglaban natin sa mga maling kaalaman natin sa pagninegosyo. Alam kong hindi madali sa atin ang magtrabaho para sa ating mga negosyo. Pero pag nagawa natin ito ng tama, sigurado akong aasenso ang ating mga negosyo. Siya nga po pala, inaanyayahan ko po kayo na pumasyal sa aming bakery dito sa Arcumbato. Mga malalapit dyan, kagaya dyan sa Pangulo, Santulan, subukan niyo po ditong bumili ng pandesal ninyo sa umaga. Meron din po kaming panindang buns at mga pangmerienda sa hapon, kagaya ng Spanish bread, ng choco roll, at marami pa pong iba. Malapit na po kaming gumawa ng mga ibang recipe pa namin. Kaya po, antay-antay lang po kayo. Pasyal-pasyal lang din po kayo dito sa amin. Ang address po namin ay 0719 F. Navarrete Street, Arcumbato, Valenzuela City. And pakipalo na lang po ang page na ito. Kung may mga gusto pa kayong topic na gustong malaman, pag-usapan po natin yan. Paki-like and share na rin po. At kung meron kayong suggestion na gusto nyong i-topic natin, paki-comment na lang po sa comment section natin. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi nyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.